Kaya naman din mga kabrad sa ating mga biik. Nasanay na sila sa sapal. Kaya tingnan nyo naman ang kanilang katawan. Wala kang makikitang buto sa likod o sa mapapansin mo na hindi magandang ano ng biik ay yung unang-una makapalang balahibo na matitigas. Isang napakagandang araw po muli sa atin mga kabrad. Isang napakagandang umaga. Nandito na naman po tayo sa ating mini farm na isang linggo lang natin ngayon napapasyalan mula noon. Bale, 1 week na tayo hindi napunta. Ngayon lang ulit, linggo na to. At inabutan niya natin nagpapakain si Joel ng ating mga alaga. Ayan, oh. Tapos umano rin tayo ng sapal ng taho uli, mga kabrad. Ang isa pa ditong naging natin mga nakaraang linggo na yan, ang bibi natin nabawasan pa pala ng 4. Kaya bali 6 na lang to. Yung ating mga alagang manok naman, kaya magaganda yung pangatawan nila. Dumampot ako ng isa kanina. Ganda eh. Iba talaga yung nakakawala yung ating mga manok. Kaya posible nga yung iba natin nakakulong doon. Pawawalan na lang din natin. Total dito naman, wala naman tayong kapitbahay dito. Kaya pwede natin itong yung pawalan. Ito nga at binababa na ni Chef Tasio yung mga sapal ng taho na binili natin kanina. Kaya medyo tinanghali rin kami. So, tingnan naman natin yung ating bali 7 araw nating naawat itong kinapunong nakaraan. Ayan. So ito mga kabrad, magaganda pa rin ang katawan. Kaya naman din mga kabrad sa ating mga biik. Nasanay na sila sa sapal. Kaya tingnan nyo naman ang kanilang katawan. Wala kang makikitang buto sa likod o sa mapapansin mo na hindi magandang ng biik ay yung unang-una makapalang balahibo na matitigas. Pangalawa, yung likod nila mayroong mga buto na nakausli. Ibig sabihin payat. Pero ito mga kabrad, nakikita nyo, napakakinis ng balahibo. Ito mga kabrad, yung ito, 1, 2, 3. Yan yung 3 magkakapatid. Bali yung 5 rito magkakapatid din. Ibang ina nung na to. Pero tingnan nyo naman yung crossbreed natin. Napakaganda ng katawan. Ayan. Ganda ng katawan. Tapos ito naman mga kabrad yung inawat natin. Yung bagong panganak na si Brown. Ayan. Malulusog at magaganda yung kanyang biik din. Bali, pang na to, 7 days na nila na pagkakalipat natin dito. Tapos nandito naman sa kabila yung ating gagawing inahin na 2. Sa ngayon mga kabrad, hindi pa tayo makagalaw dito dahil unang-una maulan pa nga. Ayan, nakita niyo naman ang katawan. Diba? Ganda ng katawan. Ito mga kabrad yung gagawin nating inahin. Kaya sa mga susunod na panahon, magaganda yung magiging palahi natin. Tapos ito naman, yan yung ating isang native. Inaantay na lang natin to mga kabrad na mag-hit para i-AI muna natin to dahil yung match natin dyan na barako ay hindi pa pwede siya mamarako dahil bata pa. Yan. Ang problema namin dito mga kabrad sa ngayon, posible kulangan na talaga ng kulungan. Kaya ito, iaayos na namin to, tapos gagawin na natin kulungan niya ng baboy. At ito nga, pinawalan na nga ni Joel yung
ating mga manok. Dito, wala na tayo dito. Pinawala na ni Joel dahil nga sabi ko sa kanya, hindi gaganda yung ano natin, ganitong tag-ulan. Wala nang laman dito. Ngayon, kung sino na lang yung mangingitlog dito, ayan, kamukha niyan, merong mga itlog. Papasok na lang dito yan. Pero ito, gagawin na natin itong kulungan ng baboy. Ito na yung pagbabago natin muna sa ngayon dahil unang-una nga para yung mga alaga natin, yung binuhat ko nga, yung galing dati binuhat ko napakagaang. Ngayon, ang binuhat ko uli, maganda. Maganda yung niya, bigat. Putik, oh. Yan, mga kabrad, tingnan niyo yung pinapakain ni Joel. Gustong gusto ng ating mga alagang biik. Yan. Yan, ganyan will lagi ang pakain. Sinamahan mo na ng sapal yan. Medyo unti-untiin mo. Halo-haloan mo na ng ano. Halo ka pa uli well ng konti. Tapos lagyan mo ng konting na. Unti-unti lang. Ito mga kabrad kasi, tinanaman na ito, sanay na sila sa ano. Yan. Dito naman sa ating breeder yan. Kay Brown. Pag wala ka well 5 kilo. Kasi ito naman sanay na sila sa inahin pa lang nila, di ba? Sanay na sila ng unti-unti. Yan ang kinainaman mga kabrad nito dahil nung bago natin sila awatin dun sa kanilang ina, ay nakakatikim na sila ng sapal ng taho kaya hindi na sa kanila bago yung panlasa nila dun sa sapal ng taho. Yun isa napakahalaga ng matuto silang kumain ng sapal. Yan naman sa kabila, ayaw, mahimbing ngayon ang papahinga. Mamaya, dede naman yan. Yan, may sapal na yan. Ang ginagawa ni Joel dyan, tinutunaw yung early wind doon sa sapal ng taho pagka yung mga ilang linggo na silang awat. Yan, sinasanay na. Ngayon pa lang to inumpisahan ni Joel na sanayin sila sa paunti-unti doon sa sapal ng taho para mabago natin yung pagkain nila sa susunod. So ay mga kabrad, tingnan naman natin ngayon yung pasyalan natin yung patola natin dito. Isang linggo na rin natin hindi nakita. Ito naman, kaya gininto ni Joel to. Yun nga, yung mangga, sayang yung mangga na to. Dahil pag ito yung inat-kat ng baka, sayang kasi malaking yan. Yung dito kasi, pinutpot na ng baka eh. Dito ayan ang natira sa kanya, puno. Sayang. Ito na yung ating mga patola, mga kabrad. Yung dito, ayan, medyo matataas na rin. Tapos yung dito, gumapang na. Ayan, mga kabrad. Taas na nila. Ito mayroong bansot. Sa patola rin, may nababansot mga kabrad. Pero ito mamaya palalagyan natin ng yung dumi ng baka. Yan.
So, maganda na. Ganda na yung ng patola. Tapos dito naman sa ating hindi pa natin na uumpisahan dahil wala pa tayong budget, mga kabrad. Dito, wala pa. Wala pa tayong budget. Kaya hindi pa natin ito na tutuloy. Saka isa pa, yung kuryente natin, medyo matatagalan pa ng konti. Pag-iipunan pa natin kasi wire. Pero meron ng meter doon, approval na lang ng Meralco doon para sa meter base. Para makabitan tayo ng kuryente, kaya lang malayo. Andun, sa taas. Dito malinis tayo mga kabrad dahil yung tinanim natin sitaw dito, nung sunod-sunod ang ulan na tubig. Kaya nalusaw lang. Kaya ngayon itong malinis tayo dito ngayon. Ang meron lang tayo dito, yun yung sa may patola ni Joel. Well, yung okra dyan, marami ng binhi dyan. Kunin na. Tapos siguro baka makapag tanim. Pero ito, kailangan natin bakuran talaga, well. Dapat ang ano yan. Tanong kay Edward, mura lang daw yung ano eh. Yung. Di, gusto ko yero dyan. Oo. Para talagang walang makakasuot na ano. Dito kasi itong baka na to, yung ikalolong. Minsan pagkano pumapasok dito. Taba ng baka ni Kalolong, ano? Buntis ba yan? Okay, ano? Ang ganda na yan, patola, oh. Tapos, well, pag ano mo lang ng minsan, ang pandilig mo dyan, yung minilusaw uli ng, ng baka. Anong estilo ba ng ano yan? Pag ganyan lang. Pag ganyan? Pag ganyan. Puro papunta. Halimbawa, mula dito, ang pagitan yan, pagitan na ito, mga 50 lang, ganyan. Ito, pagitan, tapos diretso, di ba? O ngayon, pag nalagyan mo na yan, dito naman. Ganon din. Para magkalagay ka lang din ng ganito. Ayan, o. Di ba? Tanong nga ito sa ba't kaya yung merong sa hayop, no? Panangin ko nga kay kung ano yung pinang-i-spray niya. Ano din. Kaya nga eh. Di mo yung mga damo rito, tumubo na naman. Pero pwede dito, well, yung sasabayan natin dito sa ilalim ng okra. No? Kailan, dapat masinsi para pag sumuot ka hindi makati. Oo, hindi, pagitan ito, ganyan. Okra, kaya sa ngayon kasi magandang panahon, kaya maganda yung rito. Rami ng binhi, well, tanggalin mo na to. Yan, sayang. Ganun yung mamaya. Buti hindi kinakain ng baka yung Hindi, yung Madre de Agua. Sa pabo natin, mga kabrad, ito nga. Kaya lang yung pabo natin, ito, 5. 5 na lang. Napakaputi kasi, no? Sobra. Pero, ang talagang, natin, mga kabrad ngayon, ang kailangan natin paramihin ngayon, itong ating mga native pig. Yan, mga kabrad, at nakakasigurado ako na dadami yan. Ito mga kabrad, nakakawala na sila ngayon. Yung binuhat ko yung isa rito, bumigat.
Hindi kamukha nung nakakulong talaga. Gaang. Yun ang kanya naman mga kabrad pagka naka-free range yung ating mga alagang manok. Yan o, putik ko. Busog na naman sila mga kabrad. Kaya ito ang mga kabrad na isang tip natin sa mga nag-aalaga ng native din. Sa mga baguhan na nag-aalaga. Bago pa lang na kayo magsimula mag-alaga ng native, inahin nyo, siguraduhin nyo na ito kung gusto nyo lang makatipid din at hindi naman magsasuffer yung paglaki o yung kalusugan ng ating mga alaga. Sanayin nyo na yung inahin nyo na kumain ng sapal paunti-unti. Ng sapal ng taho mga kabrad. Tapos yung hindi siya pure feeds ang gagamitin. Isa sa huwag kayong papakain kung maaari, huwag kayong papakain ng tag nito nung mga hugas, yung mga pinagkainan sa restaurant. Ang mangyayari kasi doon mga kabrad, pagka ganun pinapakain nyo, yung mga hugas, bigas, hugas ng mga sa restaurant, yung pinaghugasan, yung mga tira-tira pagkain. Ang nangyayari sa baboy na yon, posible madali sila sa sakit. Madali magkasakit. Pangalawa, yung kanilang pangangatawan, puro taba. Taba ang nangyayari mga kabrad. Kaya hindi kamukha nung sapal ng taho na obserbahan namin, maganda yung kanilang katawan. Tsaka yung laman nila maganda. Bukod kasi sa sapal ng taho mga kabrad, sinasamahan din namin ng kahit paano konting feeds. At tapos, minsan sinasamahan ni Joel ng Madre de Agua. Pang-alternate. Kaya may tanim tayong Madre de Agua. Yan, tingnan nyo naman mga kabrad, ang ganda ng ating mga biik. Tsaka, yung ating mga biik, ayan, magaganda. Tapos ito rin yung resulta ng ating crossbreed na lumaki sila sa sapal. Ayan, o. Diba? Lumaki sila sa sapal ng taho. Pero tingnan nyo naman ang kanilang katawan. Ayan. Napakaganda. Kaya, ayun mga kabrad, ang isa sa may papayo ko sa mga baguhan. Sa mga datihan, alam na nila sigurado yan. Tingnan nyo na ito. Sa ngayon kasi ito pa yung kulungan nila dahil hindi pa tayo nakakagawa rito sa kabila. Tapos tingnan natin dito si Tisay. Tapos nung kumain si Tisay. Ito kamukha si Tisay. Tapos sila Bruno. Lumaki sila sa sapal ng taho. Pero tingnan niya naman ang katawan. Si Bruno. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng katawan. Ayan si Bruno. Pakalaki. Ito crossbreed na. Kaya mga kabrad, bukod sa maganda ang nagiging resulta ng pangatawan ng ating mga alaga, mas tipid pa pagka yung sa sapal ng taho. Sinasamahan yung sapal ng taho. Tapos, yun nga, meron kayong Madre de Agua. Ayan. Na pang-alternate din. Halimbawa, gutom na gutom. O pagka gusto nilang pameriendahin, itsahan nyo lang yan ng Madre de Agua. Okay na sa kanila yan. So ayan nga mga brad, isang napakagandang umaga tapos ano na natin na check na natin yung ating mga alaga. At yun nga, yung mga kabrad, tip ko sa mga bago, sa mga baguhan lang, pero yung sa mga matatagal na nag-aalaga ng native pig, alam na nila yan. Kaya mga brad, muli, maraming salamat. God bless po sa atin lahat.